Okay, so pag-usapan natin class yung equilibrium of non-concurrent force system. I've already discussed to you na kapag equilibrium, it is in a state where forces ay merong resultant that's equal to zero. Kaya it's either hindi siya gumagalaw or constant yung movement niya, wala siyang acceleration. And I have already discussed to you also kung ano yung magiging itsura kapag non-concurrent force system. Kapag concurrent force system, meaning nasa iisang point sila, these are the forces na nag-act sa isang point. So kapag sinabi nating non-concurrent, ibig sabihin, these are the forces where nag-act sila sa hindi iisang point. Actually, meron na akong discussion na to na uploaded dun sa channel ko pero kasi meron akong gustong bigyan ng emphasis dito. Kaya gumawa ako ng panibagong discussion. Medyo may mahirap kasi kung i-example dito, yan kagaya na to at saka itong number 3. Pero kung paano tayo class nagsasolve ng equilibrium ng different types of force system, ganun lang din. You will just use summation of forces along x-axis, summation of forces that is equal to 0. Summation of forces along y-axis that's equal to 0. And summation ng moment at any point that is equal to 0. And again, kapag summation of forces along x-axis, lagi natin kino-consider that to the right forces are the positive ones and upward forces sa summation of forces along y-axis ang positive. Kapag naman summation ng moment, clockwise moments are positive. So, I think yan lang. Yan lang. Ito lang tatlo na to yung kinakailangan nyo ding memorize. Yan. Itatabi ko lang dito kasi yan yung gagamitin natin ngayon. Ayan. Teka. Ito lang yung discussion na ibibigay ko sa inyo kasi yung method of joints at saka sections, gusto ko siyang tinuturo face to face para mas naiintindihan nyo kasi marami akong gustong i-point out doon. Ayoko na, inire-recorded. Yun, ginawa ko lang to actually recorded discussion na to ngayon kasi para hindi mahuli yung mga estudyante ko kasi I have many meetings to attend to and aside from that, mag-encode pa ako ng mga grades para kahit pa paano matapos ko yung pag-encode ng grades nyo. So, yung klase natin ngayong araw or ngayong week is asynchronous lang or remote, kumbaga. So, let's start with problem number 1. Sabi dito, a boom AB is supported in a horizontal position by a hinge at A and a cable which runs from C over a small pulley at D as shown in the figure. Compute the tension T in the cable and the horizontal and vertical components of the reaction at A. Neglect the size of the pulley. Papansin nyo, meron kayong beam or boom, ito yon, which runs from A to B. Tapos, meron mga weights na nakakapit dyan, dalawa, that is 200 kilonewtons at saka 100 kilonewtons. Para hindi bumagsak yan, kasi wala namang support dito sa side na to, meron nakakapit na tension. Ayan, makikita nyo yung tension T. And, yung tension T na yan, hindi lang basta nakakapit yan or nakatali yan, merong pulley at this point. Kumbaga, hinihila to ng tension T. Hindi yan nakafix. Kumbaga, umiikot yan dito sa pulley at D. Now, ang problem sa inyo, pinapahanap sa inyo kung ano daw yung tension T and ano daw yung horizontal and vertical components ng reaction at A. Bibigyan ko lang kayo muna ng reminder bago tayo magsimula kapag ka hinge support. Yan na. Ano nang itsura class ng hinge support? Di ba pag ganito? Hinge or pin support. Hinge, lagyan ko ng or.
Tandaan nyo kapag ka hinge ay ayaw. Ganito na lang. Teka. Tandaan nyo class, kapag ka hinge support, it's either kapag ka hinge, bilog lang yan kasi kumbaga nakapako lang yan, pero nagro-rotate yan. Kapag ka naman pin support, parang pa-triangle siyang ganito. Pero, nagro-rotate din siya, kaya ang nire-resist lang niya is horizontal and vertical components. Tandaan nyo class, since ang nire-resist niya ay horizontal, meron niyang horizontal reaction. Nire-resist niya yung vertical movement, therefore meron siyang vertical reaction. Ganun din dito. So may pin support natin. And tandaan nyo class, those are horizontal and vertical components ng reaction. Pero sa totoo lang, ano ba talaga? Ito yung horizontal, ito yung vertical. Likewise, this is your horizontal and this is your vertical. Pero ano ba talaga yung reaction ng hinge at saka ng pin support? Sa totoo lang, by using Pythagorean theorem, makikuha nyo na ang reaction talaga ng pin support at saka hinge is pag ganito. Ito talaga yan. Dun sa previous discussions natin, vertical component lang or isa lang. Yung first na kinocompute natin kapag pin support kasi wala siyang horizontal component. But in this case, mapapansin nyo, yung tension T nyo naka-inclined or naka-diagonal yan, merong magkakaroon ng value yung horizontal at saka vertical components nung hinge nyo at A. So definitely, ang reaction nyo at A is this. Nakapa-diagonal na ganyan or naka-inclined. So, always remember that. And kapag ka naman roller support, syempre, isa lang talaga yun. Kasi isa lang naman talaga ang support kapag ka roller support. If roller, ayan. So, gusto ko lang siyang bigyan ng emphasis kasi yung iba sa inyo, nalilito, akala nila yung vertical at saka horizontal components ng pin at saka hinge support, yun na yung reactions niya, hindi class. Para makuha yung reaction ng hinge or pin support, you will have to use the Pythagorean theorem. Syempre, let's call this as RH. This is your RV, RH at saka RV. So, this is square root ng RH squared plus RV squared. Bakit ko ito binibigyan ng emphasis? Kasi mamaya, gagamitin natin yan dun sa problem number 3 natin. But in this case, ang pinapahanap lang naman sa inyo is yung value ng T, ayan, at saka yung horizontal and vertical components nung reaction at A. So, wala tayong problema dyan. Ang kukuhanin lang natin is RA at saka AH at saka AV rather. Okay? To do that, kapag na-analyze nyo na class yung figure, you will have to do a free body diagram. Ito, mapapansin nyo, gumawa tayo ng free body diagram, FBD. Saan ang galing? Yung R2 at saka R1 na yan sa A. Ito yan, class. Ito yung horizontal component, R2, ng reaction sa A, at saka yung R1 is your vertical reaction at A. Tapos, syempre, yung tension T, kapag pinutol nyo yan dito, magkakaroon yan ng tension dito at saka dito. This is your tension T. Okay? And, i-correct nyo na din yung mga nasa module nyo, kaya ko ito nilagay talaga dito para ma-correct to. This is downward, hindi yan upward. Okay? So, I think we can start now. Ang sabi ko sa inyo, ang gagamitin nyo lang kapag nasa-solve tayo ng equilibrium is itong tatlo na to. Itong tatlo na to. And from our previous discussions, nasanay tayo para makapag-solve tayo ng isang unknown kasi ang unknowns natin ay tatlo. Isa, dalawa, at saka tatlo. Para ma-solve natin yung isang unknown, we will have to take summation ng moment at a point kung saan ma-eliminate yung mas maraming unknown. So, solution, to do that, dito tayo, solution, considering clockwise moments are positive, summation ng moment at A, that is equal to 0.
So kapag ka nag-moment ka sa A, matatamaan yung R2 at saka R1, 0 na yan. Ang mga papasok na forces, tatlo, isa, dalawa, at saka yung T. Pero yung T, kinakailangan kunin nyo muna yung horizontal at saka yung vertical components niya. Ito yung Tx, and this is your Ty. And to do that, you will be needing your value of theta, angle theta. Pero saan ba natin class makukuha yan? Dito din yan. Para makuha natin yung angle theta, that is tangent. Tangent theta is equal to opposite. So, ito yung opposite niya, that is 8 over yung adjacent side, that is 2 plus 2, that is 4. Therefore, theta is equal to inverse tangent ng 8 over 4. Therefore, what is theta? Pagka in-input nyo yan sa calcu nyo, that is shift tangent ng 8 over 4. That is 63.43 degrees. This is 63.43 degrees. So, ayan. So, pwede na. Pagka nag-moment tayo sa A, ang mga papasok diyang forces ay 200 times 2. Positive yan kasi clockwise yan. What about yung T? Tandaan nyo class, kapag ka minoment nyo yung T with respect to point A, hindi na papasok yung Tx, 0 na yan kasi tatama siya sa A. Pero yung Ty, kasali pa yan kasi meron siyang perpendicular distance. So that is minus Ty, Ty. So ayan, so pwede nyo ilagay Ty, that is equal to T. Sin na to, sin theta. So, lagay natin sin. What is your angle theta? That is 63.43. Ayan. And then, syempre, yung moment arm, that is 2 plus 2 from point A, that is 4. Next, yung 100 kilonewtons natin, that is still positive. 100 kilonewtons times 6 na to is equal to 0 kasi wala naman na. Solving for T, solving yung T, that is equal to, lipat nyo sa kabila, yung T na to. Yan, kasi siya yung negative. And then may iwan sa kabila, that is 200 times 2 plus 100 times 6. And then all over, i-over nyo sa lahat ng kasama ng T. That is 4 sine 63.43. Therefore, what is T? So, ayan. I-input nyo lang yung class sa calcu nyo. That is 200 times 2 plus 100 times 6 over 4 sine 63.43. 279.52. This is 279.52 kilonewtons. So, ito class yung inyong value ng T. Ayan. So, ayan na. Next. Para makuha natin yung value ng AH, you will have to take summation of forces horizontal, and then para makuha natin yung R1, which is yung vertical component ng reaction sa A, you will have to take summation of forces vertical. Taking summation of forces horizontal is equal to 0. So, ano ba yung mga horizontal forces? Dalawa lang yan, T at saka yung R2. Diba? R2, that is positive kasi to the right yan. Minus yung T, ano ba yung value ng T nyo? Ayan, nakakakuha lang. 279.52. And then, cosine yan. Cosine kasi nasa adjacent side yung Px. That is cosine 63.43 is equal to 0. Then, what is R2? So, input nyo ulit sa calcu nyo class. Yan, dito na lang. Lipat nyo sa kabila. Ito, syempre, magiging positive na to. 279.52 and then cosine 63.43. 125.03. This is 125.03 kilo newtons. Kapag ka class nagre-review kayo, tapos ang ginagamit nyo yung module nyo,
Aba, i-check nyo mabuti kasi hindi accurate yung mga answers dyan. Kaya pagka nag-example ako nang galing sa module, binibigyan ko ng emphasis talaga para accurate and exact yung nakukuha nyong values. Tapos i-check nyo din yung mga minimal errors na ganito. Ayan. And then lastly, para makuha natin yung vertical component at A, we'll have to take summation of forces along y-axis or vertical forces that is equal to 0. Siyempre, R1 nyo, that is positive, R1. Positive din yung TY nyo, that is 279.52. In this case, sin na to, sin 63.43. Ano pa? Minus 200 minus 100 is equal to 0. Lipat nyo to lahat sa kabila, tapos iwanan nyo yung R1 dito sa left side. Then, syempre, kapag nilipat nyo, mababago na yung mga sign niyan. So, input nyo ulit sa calculus. So, ayan. Pag nilipat nyo, ito, positive, magiging negative. Negative 279.52 sin 63.43 plus 200 plus 100, that's equal to 50 kilonewtons. This is 50 kilonewtons. And syempre, kapag ka-reaction, sabi ko sa inyo, kailangan may direction yan. Since positive yung nakuha natin dito, R2 will be to the right. Then R1 will be upward. Okay, so, ayan. Yung example number 1. And, alam nyo ba, lumalabas to dati sa review namin sa board exam. Kaya, reviewin nyo mabuti yung ganitong type ng problem, lalo yung may nakakapit na wire na ganyan, na tension, sa beam or sa boom. Kasi baka lumabas sa CFE nyo. Okay, so nagbibigay lang ako ng mga tips kung ano yung mas kailangan yung pag-focusan. Ayan. And, ayan, mag-example pa tayo yung naka-inclined na dalawang reactions naman. And then lastly, mag-example ako na syempre ng merong pulley. Ayan, kasi baka hindi nyo alam kung paano i-deal yung mga gantong problems na merong pulley. Okay. Dito muna tayo, example number 2. Hindi ko na sinama class yung example na nasa module nyo, yung merong truss, kasi i-moment nyo lang naman yun. Kung paano yung pag-moment natin sa equilibrium of parallel force system, ganun lang din. So, hindi ko na siya sinama. Ang sinama ko talaga dito is yung medyo complicated para kahit paano magkaroon kayo ng idea. So, next, sabi dito, example number 2. A 4-meter long bar AB has its ends resting on two smooth inclined planes and loaded with weights W1 and W2 as shown. Find the distance x to maintain the equilibrium. So, makikita nyo, meron kayong bar AB or beam. Ayan, ito yun. Tapos, para hindi siya gumalaw, meron nakasupport na dalawa. Isa dito sa A at saka isa dito sa B. Naka-inclined yan and the angle of inclination was also given sa A that is 30 degrees, sa B that is 45 degrees. Ngayon, ang pinapahanap sa inyo, ano daw yung distance x? Ito, yung distance x ng W2 para ma-maintain yung equilibrium ng buong system na yan. So, let's try. This is bar AB na nakapatong sa dalawang supports. Definitely class, kapag ganyan yung ibinigay sa inyo, naka-inclined yung supports that is perpendicular doon sa surface ng inclination niya. Kaya magkakaroon siya ng vertical at saka horizontal component. And then yung angle na binigay dito class, that is very essential kasi yan yung gagamitin nyo dito. This is also 30 degrees. Ayan. Tapos, syempre, kung ano yung horizontal component dito, siya rin yun nandito. Ayan. So, alisin na natin to. I think pwede nitong alisin. Next, dito, lipat tayo dito. Ganun din. Kung paano yung inclination niya, siya rin yung angle niya dito. This is also
45 degrees. So, ang gagawin natin para makuha nyo, masolve nyo yung two reactions na yan kasi yan ang kinakailangan nyo munang solvein bago nyo makuha yung value ng x na yan kasi hindi kayo pwedeng mag-moment sa isa. O, tingnan nyo ha. Pag ba nag-moment ako sa A, o di makukuha nyo yung RB at saka X parehas? Hindi. Kasi dalawa yung unknowns nyo. Pero kapag ka nag-moment ba ako sa, saan ba? Pag ba nag-moment ako sa B, makukuha nyo ba yung RA at saka X at the same time? Hindi din. So, ang gagawin natin, you will have to take summation ng forces along y-axis and along x-axis muna and then pagka na-solve nyo na yung RA at saka RB, tsaka tayo magmo-moment. So, solution. So, taking summation of forces along x-axis that is equal to 0. So, dalawa lang naman yung x forces dyan, RA to right at saka RB to the left. So, RA na yan and then x-axis that is sine 30 degrees minus RB minus yan kasi to the left and then sine din ito, sine 45 degrees is equal to 0. So, ayan. May na-solve ba kayo? Wala. Pero, i-solve for RA na natin to. Or RB, i-solve for RB na natin to. RA, sine 30 degrees. Lipat nyo yung RB sa kabila. That is RB sine 45. Divide both sides by sine 45. Divide both sides. So, syempre, gagawin nyo rin dito sine 45. Cancel to. Tsaka ito. Therefore, RA, so nawala ang RB pala, nawala ang B. Therefore, RB is equal to, syempre ito, that is RA sine 30 over sine 45. Let's call this as your equation number 1. Kasi wala naman kayo na-solve. Next, so let's take summation of forces along y-axis naman. Dito na tayo. Taking summation of forces along y-axis, that's equal to 0. So, lahat upward yan. Upward yung RA at saka RB rather. Tapos yung dalawang weights, that is W1 at saka W2, parehas downward. RA, cosine to. Cosine 30 kasi mapapansin nyo yung Y nasa adjacent side. Plus, RB, cosine 45 minus 1,000 and then minus 500 is equal to 0. O, ayan. So, i-substitute natin yung equation number 1 dito sa equation number 2 natin. I-substitute nyo na agad. Pwede yun class para masolve natin agad yung RA. RA cosine 30 plus ano yung value ng RB? So, ito. Substitute nyo na agad yan. That is RA sine 30 over sine 45 times cosine 45 minus 100 minus 500 is equal to 0. Therefore, what is RA? Sa totoo lang, pwede nyo nang i-algebra yan, pero pwede nyo na rin actually i-shift solve yan eh. Since naturo ko naman na sa inyo before yung pag-algebra, tuturo ko naman sa inyo yung pag-shift solve. This is only useful yung shift solve na to kapag isa na lang yung unknown nasa equation nyo. And mapapansin nyo, in this case, isa na lang talaga yung unknown niya. Okay? So, let's solve for RA. So, yung RA na yun, syempre, gagawin yung X yan. Hindi, wala naman kayong RA sa calcul nyo. Tapos, pinutin nyo cosine 30 plus fraction X ulit and then sine 30 naman this time over sine 45. Lipat nyo sa kabila. Parenthesis ulit. Hindi kayo pwede magkamali sa pagpaparenthesis dyan kasi mamamali kayo ng sagot. Ayan. And then minus 100 minus 500. 100 ba yun? 1,000 yan.
1,000 minus 500 is equal to alpha equals 0 as is. And then shift calc equals, yan na, that is 1098.076. 1098.076 kilonewtons ba to? Newtons. And this is positive. So, ayan. 1,000 to class. Baguhin natin. This is 1,000. Ayan. Since nakuha nyo na yung RA, kunin naman natin class ngayon yung RB. What is RB? O, isubstitute nyo dito yung RA na nakuha nyo. What is RB? So, syempre, clear nyo muna fraction yung nakuha nyo. 1098.076 or pwede nyo nang pindutin actually answer eh. Answer. Medyo mahaba kasi. 1098.076 sin 30. Ito yon yung sinusundan natin. Yan, sin 30 over sin 45. 776.46. This is 776.46 Newton. So, this is your RB. Ayan. So, since nakuha na natin yung value ng RA at saka value ng RB, pwede na tayong mag-moment. So, saan nyo gusto mag-moment? I think mag-moment na lang tayo sa B para mas madali. No? Saan ba? Tingnan ko lang kung ano yung distance na to na nakagiven. So, wala pa lang nakagiven na distance dyan. So, 4. This is 4 meters. 4 meters lahat to. 4 meters. Ayan. 4 meters ito lahat, class. This is 4 meters. Okay, so mag-moment na tayo, no? I think, pwede na. So, mag-moment na tayo. Para makuha na natin yung value ng x. Considering clockwise moments as positive, taking summation ng moment at B, kasi nasa solution nyo sa module, nag-moment yan sa A, pero ako gusto ko mag-moment sa B para ma-validate natin kung tama ba yung solution na nasa module nyo talaga. So, taking summation ng moment at B, considering clockwise moments are positive, RA papasok yan, pero vertical lang. Itong vertical component lang ipapasok niya, RAX lang, ay RAY lang. Bakit? Kasi yung RAX na yan, which nag-act din dito yan, tatama yan sa B. So, wala siyang perpendicular distance. RA tayo. RAY. So, RAY, that is 1098.076 cosine 30 degrees times. Positive yan kasi clockwise and then times moment arm, that is 4. Yan, next. Yung 1,000 newtons, minus yan kasi counterclockwise, minus 1,000 times 3 na lang to. Kasi syempre, 4 minus 1 is 3. And then lastly, yung W sub 2, that is negative 500 times x na to is equal to 0. Lipat nyo, ito sa kabila. Lipat nyo to sa kabila. This now becomes 500x is equal to, yung natira, 1098.076 cosine 30 times 4 minus 1,000 times 3. Tapos, i-divide nyo both sides by 500. 500, cancel to, at saka ito. Therefore, what is x? Ano yung value ng x, class? Input nyo, ulit sa calcu yan. Kunin yung mahiwagang calcu natin. That is 1098.076 cosine 30 times 4 minus 1,000. 100 ako ng 100. 100 ng 100 si sir.
Ayan, ganyan natin. 1,000 times 3 over 500. So that is, ano bang value niyan? 1.607. This is 1.607 meters. So, ayan. So, eto yung final answer. Yung X natin. Ayan. Hindi naman RH ka RB ang pinapakuha. Bagkus yung X. Okay? So, ayan. Medyo mahaba siya. Kagaya na to. Solution number 1. Na mukha lang maiksi kasi maliit yung sinusulatan ko. Pero pagka sinolve nyo yan sa exam at saka sa quiz, mahaba yan. Okay? Pero ganun pa man, tandaan nyo, yung mga ginagawa natin. Kasi paulit-ulit lang yan, magte-take ng summation of forces, x, tsaka y, at tsaka moment. Okay? So, let's now proceed to our last example, which is ito, yung merong pulley. Medyo gusto ko tong example na to kasi dalawa yung FBD na gagawin natin dyan. And makikita nyo yan sa module nyo, pero ito yung nasa may activity. Activity 3 ata to, or activity 3. Tapos sinolve ko siya. Ang pinapakuha sa inyo is RA at saka RB. So makikita nyo, meron kayong beam AB. So ayan, meron siyang dalawang support, dito hinge at dito roller support. Merong nakapin, syempre may nakapin dyan. Nakapin yan dito sa center ng pulley. Sa center ng beam na isang pulley. So lagyan natin isang pulley, tapos nagsusupport yung pulley at saka yung beam at the same time. Syempre, kung nakapin na yung pulley sa beam, nagsusupport na sila parehas ng weight na 1,000 newtons. And that is downward. Imagine niyo class, yung nangyayari kapag hinila ng weight itong pulley, di ba? Ang tendency kapag hinila ng pulley, ay pagka hinila ng weight yung pulley, kasi nag-a-act siya sa pulley, tendency magro-rotate yan. Magro-rotate to, di ba? Therefore, hindi niya kayang i-resist yung moment. Ano ang nire-resist? Pero hindi niya siya pwede tanggalin na pataas at hindi niya rin siya pwedeng tanggalin na pa horizontal. Therefore, ang nire-resist niyang forces ay horizontal at saka vertical. Okay? So, ngayon, ang pinapasolve sa atin, ano daw yung RA at ano daw yung RB. Yung RB class, ito na yun. Kagaya yung sinabi ko sa inyo kanina kasi vertical component lang naman ang meron sa roller. Pero yung RA, ito yun. Huwag kayong magkakamali. Bakit? Kasi mapapansin nyo, meron na kayong horizontal at saka vertical forces na nag-a-act sa beam nyo. Hindi kagaya dati nang sinosolve natin na puro vertical forces lang. So ngayon, para makuha natin yung RA, you will have to use Pythagorean theorem that AH squared plus AV squared, ayan, is equal to RA. Ayan. So, let's try. Ang first step na kinakailangan yung gawin, since nakakakita kayo ng dalawang body dito sa figure natin, yung pulley at saka yung beam, paghihiwalayin nyo. Kagaya nung ginagawa natin dati. So, kapag pinaghiwalay nyo yan, ganito yung magiging FBD niyan. Ihiwalay nyo yung pulley. Using pulley as your FBD. As FBD. Using pulley as FBD, so kunin yung bilog na yan. Perfect. Di pala. Perfect. Ayan, di ba? Mas madali magbilog dito kaysa sa board. Pero eto, dito tayo magkakatalo. Kasi parang hindi ko yata kayang drawing yung tension na to. So, syempre, merong pababa na force. Ay, ano ba yan? Tapos, merong pataas. Yun, pwede na yan. Tapos, saka natin i-connect. Perfect. Ayan, ganyan yan. Tapos, syempre, meron yang
force na 1,000, di ba? Merong 1,000 yan sa baba. That is 1,000 newtons. Tapos, syempre, sa taas, yung tension. Kasi kapag ka pinutol nyo yan, magkakaroon yan ng tension. So, ayan, na-imagine nyo ba? And, kaya ko class binigyan ng emphasis kanina, yung center ng pulley na nag-a-act dito sa beam kasi sabi ko sa inyo, nagro-rotate yung pulley na yan. Therefore, hindi niya nare-resist yung moment. Pero hindi niya siya pwedeng tanggalin vertically at saka horizontally. Therefore, magkakaroon niya ng horizontal reaction at saka vertical reaction. So, let's call this as your OH. At let's call this as your OV. Kasi nasa center yan. Ayan. Teka. Pangit eh. Ayan, better. So, ayan. Tapos, syempre, nakalagay dito, lagyan natin yung mga distances na nandyan. AC at saka BD, that is 1 meter. So, 1 ito, 1 meter ito, 1 meter ito. Tapos, yung CD, that is 2 meters. So, let's assume na 1 meter itong kabila at saka 1 meter itong kabila. So, ganun din dito. 1 meter ito, tapos 1 meter ito. Ayan na. Tapos, syempre, may angle yan. Ano kaya ang angle na to? Ano kaya class ang angle na to? Ito, yung angle na to. Ano kaya ang angle na to, class? Kung triangle yan, makakabuo kayo ng triangle kasi dyan. Makakabuo kayo ng triangle yan if this is 60 degrees. So, di ba, na-imagine nyo na kung magiging ano to, 30 degrees ito kasi 90 degrees ito. And alam nyo na ang interior angle ng isang triangle ay 180 degrees. That is right triangle, kaya complementary angles yan. If 60 degrees yung nasa kabila, 30 degrees na siya. Okay? So, baka akala nyo 790 yan. Hindi ah. Baguhin ko yung kulay. 90 degrees yan. Perfect. So, dito na tayo. 30 degrees ito. Lagyan nyo to. 30 degrees. 30 degrees. Ayan. So, let's proceed. Huwag pala dyan. Asog natin. Dito na lang. This is 30 degrees. Ayan. So, pwede na. Na-imagine nyo ba? Kapag ka nakuha nyo class yung value ng OH at saka OV, gagamitin nyo this time yung FBD na ng beam. Tapos sabi ko sa inyo, kapag ka nagbabaklas kayo, kagaya nung ginawa natin sa equilibrium of parallel force system, kung ano yung direction ng OH dito, pag ikinabit nyo siya sa beam, dun sa kabilang FBD nyo, nakabaliktad na yung direction niya. Likewise, dito sa OV, kung ano class yung direction na ginawa nyo dito kapag ang ginamit nyo yung FBD ng pulley, kapag kinabit nyo siya sa beam, baliktad na siya. So, let's try using pulley as FBD. So, ito muna FBD natin. Taking summation of forces along x-axis or horizontal is equal to 0. OH, that is positive. Tapos, ano pa? Minus T, that is cosine 30. Meron pa ba? Wala na. Is equal to 0. Since wala tayong na-solve, so hayaan lang natin na ganyan. Let's proceed to summation ng forces along y-axis or vertical is equal to 0. OV, that is positive. Tapos, meron kayong T, that is positive also. T, pero this time, sin 30 na to. And then, minus 1,000 is equal to 0. Pero tandaan nyo, class, kapag ka meron kayong tension na ganyan, kapag ka meron kayong tension na ganyan, di ba? Kung ano class yung hinihila, kung ano class yung humihila sa ibaba, siya rin yung nandito. Siya rin yung value dito. Kung ano class yung value nyo na nasa ibaba, pagka hinila nyo yan sa taas, yun din yun. Ibig sabihin, 1,000 din to. O di therefore pala,
Kung 1,000 ng T, palitan nyo to ng 1,000. And ito, palitan nyo to ng 1,000. And by that, makukuha na natin yan parehas. What is OH and what is OV? Ayan. So, input nyo yan again sa calcu nyo. So, lipat nyo sa kabila yung 1,000 kasi negative yan. Itira nyo yung OH dyan sa left side lang. That is 1,000 cosine 30. Yan. So, that is 866.025. That is 866.025. And then lastly, eto, yung OB naman, lipat nyo lahat sa kabila yun, 1,000. Tapos, syempre, positive na to, pero yung isa, negative na yung isa. 1,000 minus 1,000 sin 30 na to. That is 500. So, this is 500 newtons. Ito, newtons din. So, ayan. Kapag ka-class nakuha nyo na yung OV at saka OH, punta naman tayo dito sa FBD ng inyong beam. Beam AB as your FBD. So, pakapalin lang natin. Beam AB as FBD. Ayan. So, kapag ka nilagay nyo yung beam nyo, beam AB as FBD, tapos, syempre, meron kayong reaction forces dyan. This is your AV. This is your AH. Tapos sa kabila, this is your RB already kasi isa lang yan. Again. Tapos syempre, yung OH at saka OV, babaguhin nyo na yung directions niyan. Kung yung OV, upward dito sa pulley natin, in this case, kapag ka inilagay nyo yan dito, sinalpak nyo yan dito sa beam, downward na yan. This is your OV that's equal to 500 newtons. Tapos, syempre, yung OH nyo, if that is to the right, this time to the left na to. This is your OH that's equal to 866.025. Ayan, perfect. So, pwede na, no? Ano gusto nyo unahin? Mag-moment, mag-summation ng forces horizontal, o mag-summation ng force vertical? I think, summation ng forces, horizontal muna tayo. Or, actually, pwede tayong mag-moment. Mag-moment muna tayo sa A para makuha nyo agad yung RB. So, considering clockwise moment as positive, summation ng moment at A that is equal to 0. Pag nag-moment ka sa A, so positive clockwise that is 500 times 2. Diba 2 yung distance nun? Nasa gitna, nag-act yung OB tsaka OH. And then, minus RB that is times 4 is equal to 0. So, what is RB? Input nyo class, sa calcu nyo ulit. That is 500 times 2 and then divide nyo sa 4. 250. This is 250 newtons and this is upward. So, isa. May points na. 3 points. Next, para makuha nyo, yung AH at saka AV, mag-take na lang tayo ng summation ng forces horizontal or vertical. Kasi nga, kailangan natin yung AH at saka AV. That's very essential. These are very essential factors para makuha natin yung reaction sa A. So, taking summation ng forces along y-axis or vertical, masanay kasi ko sa vertical tsaka horizontal is equal to 0. AV plus yung RB kakakuha lang, that is 250, and then minus yung OV, that is 500 is equal to 0. Therefore, AV is also equal to 250 newtons. So, isa. Next, summation ng forces along x-axis or horizontal is equal to 0. Wala namang iba, kundi AH at saka OH lang. Therefore, AH minus OH, that is 866.025 is equal to 0. Therefore,
AH is equal to 866.025 also newtons. Pero, sabi ko nga sa inyo, hindi pa tayo tapos kasi hindi naman yan ang pinapakuha. Ang pinapakuha sa inyo yung RA. Hindi ang vertical at saka horizontal components ng reaction sa A. Take note of that kasi nakakalito yan. Kala nila pagka kinukuha ang reaction sa hinge at saka sa beam, ang kukunin AH at saka AV. That is wrong. Magiging correct siya kapag ang sinabi sa problem, ang kunin nyo ay horizontal at vertical components. Pero pag sinabi reaction sa A, eto yun. RA is equal to, so blue na lang natin. RA is equal to square root ng dalawa na yan, that is 250 squared plus 866.025 squared. So therefore, RA is equal to what? Square root ng 250 squared plus 866.025 squared. That is 901.39. This is 901.39 newtons. Ang nakalagay yata sa module nyo na answer, kung may answer key yung mga module nyo, that is 902. So, eto class yung accurate answer. So, ayan, ganyan mag-solve kapag may pulley. Usually, hinihiwalay natin yung FBD niya, pero kung hindi naman kailangan ihiwalay, no need na. Pero, there are many instances na kailangan nyo talaga siyang ihiwalay para ma-solve yung isang problem. So, ayan, hindi ko na sinama yung mga truss na nandun sa module nyo kasi same example siya dun sa equilibrium of parallel force system. Na iba lang yung orientation ng forces. Pero eto mga in-examples ko sa inyo, eto yung gusto kong bigyan ng emphasis kasi medyo complicated itong mga ganitong problems. So, hanggang dito lang yung discussion natin ng equilibrium of non-concurrent force system. Yung method of joints, method of section, frames, and friction sa face-to-face ko siya i-discuss if hindi holiday. Kasi marami tayong holiday pa lang ngayong August at saka sa September. So, we will see. So, hanggang dito lang. I hope meron kayo natutunan. Thank you so much, class.